Hi family! Good afternoon sa inyong lahat. Hope okay lang kayo. Today is a Thursday and I was off from work from the last 2 days. So gumala lang kami ng gumala with family. Today, as previously promised, one of our kwentuhan videos here, I will discuss with you paano kami nakarating ng Australia ni Mami Belle at anong pathway ang ginawa namin, ang pinili namin na pathway for permanent residency and eventually citizenship in Australia. Hi family! Welcome to Barbell Ever After. My name is Daddy Barry and our channel is about migrant family life in Australia. I live in Australia with my family, Mami Belle, which is my wife, and our 2 beautiful kids, Ate Blair and Baby Brian. So we've been living in Australia for the last 10 years since we moved here in 2013, and marami lagi nagtatanong sa amin kasi hindi naman namin talagang baga lagi kinakwento paano kami nakarating ng Australia, anong pinili naming pathway, and how did we get our permanent residency. Okay, just a backgrounder, before kami nag-move sa Australia, we were overseas Filipino workers in Singapore. Doon kami nag-meet ni Mami Belle and we lived there for 3 years. So end of 2010, so December 2010 kami nag-fly to Singapore. We were on the same batch for reopening of a newly renovated 5-star hotel resort in Singapore, which was Shangri-La Rasa Sentosa. That was December 2010 nung na-hire kami for Shangri-La Rasa Sentosa Resort in Singapore. And then the reopening of the hotel after like at least, I think, more than a year of renovation, kasi minorder nila yung resort eh. So they reopened 2011, like end of January, mga ganong, if I could remember. So nagstay kami doon hanggang July 2013 in Singapore. We are both hoteliers who were working overseas from before. Our job in Singapore, I work in UAE, Dubai, in Macau, and then Mami Belle used to work for in the USA for J1 under J1 visa. Yan. So in 2010 we moved to Singapore for a job for Shangri-La, and then nagstay kami doon hanggang 2013 kasi 2012, 2013 nagkaroon ng parang oversupply ng mga foreign workers sa Singapore, and then there were some, not complaints, there were like clamor for the government to reduce the number of foreign workers. So before nag-end yung contract namin in our current job, nag-decide kami ni Mami Belle na maghanap ng malilipatang country for the prospect of living there permanently and starting our own family. So end of 2012, circa early 2013, nagre-research na kami ng mga pwede naming transferan na countries. Actually, ang first choice talaga namin that time was Canada, kasi yun yung maraming parang job openings before nung naghahanap kami, and then baga ang pathway niya is like easier because it's always working visa. There was like a time na during that time maraming mga LMO jobs, labor market opinion jobs for foreign workers, so we were actually hired for a few ones na in the hospitality and hotel industry to work in Canada. But then ako personally, I wanted somewhere na malapit na sa Pilipinas, and Mami Belle as well, and also one of the major deal breaker kasi talaga sa Canada is napakalamig. One time nandun kami sa Singapore while on our day off, na-meet namin yung former colleagues ni Mami Belle in one of the malls there. Nagagala lang siya doon, nagsha-shopping, and I forgot her name, but she was one of Mami Belle's
co-worker when she was still doing J1 visa in the USA. Kasi si Mami Belle, when she was in doing college, every time na mag-school holidays, pupunta siya ng America to work there as an intern under the J1 visa. So, marami siyang mga nakasama doon. Marami siyang pinag-workan na states. She worked in Alaska, she worked in St. Louis, among many others. Hindi ko tanda yung iba. Chicago rin yata. But then, one of the colleagues that she had, ex-colleagues that she had, na-meet namin sa Singapore out of by chance lang. So, nagsha-shopping kami, nagagala rin siya. Doon, tinawag, "Uy, Herbel, kamusta?" Ganyan. Tapos sabi niya, "Uy, sa ano ako before? Sa Australia ako nagwo-work." Sabi niya, "Wow, paano ka nakapasok doon?" Sabi niya, nag-study lang yata siya, and then, so tinanong namin how much ang salary. Sabi niya, actually ang salary doon is times 3 dito. So times 3 sa Singapore. Yun daw yung swelduhan sa Australia that time. Kami ngayon parang, wow, totoo ba yun? So ginawa namin, we did our research. Yun. So actually, mataas nga talaga yung sweldo sa Australia. Kasi ang minimum wage dito that time nasa 20 plus na. Sa Singapore, ang minimum wage lang for like yung mga hourly paid is about $4 to $7 SGD. Kasi before, supervisor ako sa Shangri-La, may mga staff ako na nagpa-part-time during their off days. So, I'd usually sign their parang pay voucher. Ang basic lang nila na overtime hours is $4 per hour. At kapag public holiday naman siya nagtrabaho, that was $9. So, ganun lang ang swelduhan doon. So, kami ngayon, parang namangha kami ngayon na ang taas pala ng sweldo sa Australia talaga. Ginawa namin ngayon, naghanap kami ng, kumbaga, kung ano-anong pathway, nag-apply kami sa mga job openings, pero mahirap kasi wala kang visa eh. So, that time, talagang, may mga job offer na kami to work in Canada. So, nagde-decide na kami kung are we gonna push through with the Canada plan or mag-apply sa Australia kung anong pathway. So, tinry namin ngayon mag-research. May actually merong gustong mag-hire sa akin. Merong gustong mag-hire sa akin for a restaurant dito sa Australia. Kaso, ang problema, wala akong working visa at hindi rin sila agad-agad makapag-process. Yan. So, ang ginawa namin ngayon, naghanap kami ng iba pang possible na way na makarating muna sa Australia tapos saka na lang mag-process ng working visa. Yan. So, during that time, 2013, saka namin na-discover yung apply as an international student in Australia. Yan. Student visa in Australia. So, tinignan namin ngayon, nag-compute kami, magkano magiging cost, tapos ano ang mga working rights, paano ang mga cost of living, saan ba ang magandang mag-aral or mag-study sa Canada, sa Australia, mga ganong bagay. Kasi, syempre, bilang mga veterans na sa pag-work abroad, alam namin na kailangan bago ka sumabak sa ganyan, ready ka talaga, tsaka na-research mo na yung pupuntahan mo. Kung talagang the cost of everything will at least equal or match yung magiging benefit. Kasi, kumbaga, dapat mas maraming maging benefit kasi mamaya, sumugal kami dyan, iwanan namin yung trabaho namin sa Singapore, tapos pagdating dito, hindi naman pala siya worth it. So, yun. Research yung lolo at lolo nyo, tingin kami sa mga rentahan ng bahay, kung ano yung school na mura. Pero naghahanap pa rin kami actually ways makakuha ng working visa noon. Napakahirap ang working visa kapag ka-direct ka from overseas if hindi ka naman talaga highly skilled katulad namin. What do I mean by hindi highly skilled? Yung mga, kasi talaga dito, yung mga nakakuha lang dito talaga na working visa is yung mga in-demand na mga shortage skills like sa mga medical, sa mga IT, sa accounting during that time. So, bilang hospitality workers in the hotel industry, hindi kami pasok doon. So, yung employer na gusto akong i-hire, sabi niya, sige, hanap ka ng paraan.
una, nakahanap kami ng parang ano dito, agency na nag-aayos ng internship training visa. Yan. So, kinontak namin, pwede naman siya. Nga lang, ang laki ng hinihingi nilang processing fee. Tapos, siyempre, dahil wala kaming kakilala dito, wala kaming kamag-anak, hindi namin tuloy ma-verify. Kumbaga, hindi kami ganun ka-secure or ka-risky na magbayad ng mga ganong amount na hindi naman talaga namin na-verify or napuntahan. Kasi, money is money. Kaya hard-earn yung money namin eh. So, ayaw namin basta-basta magsugal na, siyempre, may bayad na yung mga agency na yan, na hindi naman namin na-verify yung agency or kasi wala kami alam sa Australia, di ba? So, yun. Ang pinag-decidean ngayon namin ni Mami Bell is mag-process na lang siya ng student visa. Tapos, kumbaga, partner naman kami. Doon din namin na-discover yung de facto partner kasi hindi pa kami kasal that time eh. So, dito sa Australia, mayroon tinatawag na de facto partner. For example, kung ano yung visa ng main applicant, kung ikaw is de facto partner, meaning hindi pa kayo mag-asawa, pero baga partner na kayo for at least 1 year and you cohabitate for at least a year, tapos meron kayong mga financial accounts na joint and kumbaga alam ng mga kamag-anak nyo yung partnership nyo and they can attest to it and also makapag-travel na kayo kung saang bansa. Kumbaga genuine talaga yung pagsasama nyo for at least a year. Pwede kang mag-apply as a de facto partner visa kasama nung attached dun sa main visa holder. So, dahil nga, mas patanda naman ako kay Mami Bell ng 6 years, hindi naman halata, ang napag-decide namin, mag-apply na lang kami ng student visa, siya ang main applicant kasi kumbaga may naghihintay naman na work sa akin. Tapos, ako, de facto partner, visa, makakapag-work ako ngayon na full-time. Or kung hindi man full-time, at least, hindi ko kailangan mag-aral. Yun. So, ayun na. Hinanda na namin yung mga requirements. Kuha kami ng mga... Una pala is hanap kami ng school for Mami Bell. Siyempre, hanapin namin pinakamura. Kasi, although ang idea talaga for a student visa, genuine entrant in Australia is mag-aral and to gain skills and qualifications na gagamitin sa home country. Nung time na yon, medyo maluwag pa, hindi katulad ngayon na talagang napakahigpit. So, nung time na yon, naghanap lang kami ng school na, kumbaga, course na related dun sa skills na namin, which is hotel industry, hospitality. Tapos, hinanap lang namin yung mapabilis lang na course, at least, I think 2-year course lang yung kay Mami Bell nun eh. Tapos, diploma in tourism. Kasi HRM yung course niya sa St. Paul eh. So, kumbaga aligned siya dun sa tinapos niya na diploma na course na degree sa St. Paul sa Manila. Tapos inline din siya dun sa mga naging trabaho ni Mami Bell sa overseas, which is sa hospitality. Tsaka hindi ganong mahal nung time na yon. Shout out Bridge Business College. Yan ang pinakamurang college dito sa Sydney. So, yun ang nahanap namin. Dami namin naging friends dyan sa Bridge Business College. So, si Mami Bell ang nag-apply ngayon as main visa, student visa applicant. Tapos ako, I was the de facto partner para sa kanya. Yan. So, yun na. Niready namin yung mga bank statements namin. Lahat ng ipon ng documents pinagsama. Tapos, naghanap kami ng school, which is yung Bridge Business College nga. Tapos, nag-submit na kami ng enrollment. Ang ginawa pa naming exam ng language ay, I think that time is IELTS na ba? I think kung hindi TOEFL, IELTS yung kinuha ni Mami Bell. Isa na dun sa isa kasi mababa lang naman yung required sa amin na kasi lang siya diploma course, VET, Vocational
education and training dito sa Australia. So, mababa lang yung required nyo na points. At least, I think 4 or 5 lang. Para lang, kumbaga, meron ka lang English language skills for you to be able to understand yung training sa school and for you to be able to communicate with your classmates and teachers. Yun. So, ano lang siya, mababa lang yung entry requirements. Tsaka para ma-accept ka for enrollment, mabigyan ka ng COE, which is Certificate of Enrollment, kailangan may language test or mayroon kang proof na nag-aral ka ng English sa high school at sa college. Yun. So yun na. Kompleto na yung requirements namin. Nakipag-contact na kami sa school. During nung mga time na yon, mayroon na mga student agent, pero nag-DIY lang kami. Do it yourself lang kami kasi ano naman na kami, kumbaga sanay naman kami sa pag-abroad na. Tsaka nung time na yon, 2013, hindi pa ganun kahigpit. Yan. Hindi pa ganun. Marami na mga naka-student dito pero hindi pa ganun kadami as like now talaga. Currently napakadami nila. Yan. Shoutout sa inyo mga international students sa Australia. Guys, we're rooting for your success. Ano lang, tiyaga, sipag, tsaka yun, sabi ko, focus sa goal. Huwag kayong ma-distract sa malalaking sweldo, sa magandang mga trabaho. Ang kailangan yung pagtiyagaan at lagi kayong open is for opportunity na maging citizen dito or permanent one day. Yun. Stick to the plan. Focus on your goal. Yun. So, after that, nung na-accept na kami sa school, nag-ano na kami ngayon, nag-submit na kami ng student visa application si Mami Bell. Yan. Lahat ng documents naka-ready na, sinabit namin dun sa Australian Embassy in Singapore. Tapos hinintay na lang namin ngayon yung para magiging result. Yan. Siyempre, fingers crossed yan kasi first time naman namin nag-apply ng ng ganung visa outside sa ng Singapore, yung mga baga working visa namin. DIY pa kami that time. So yun. Ayan na ngayon. 1 month ang lumipas. Walang follow-up, walang email, nothing. Okay? Tapos, isang araw, bilang tinawagan ngayon si Mami Bell. Tinawagan siya, naka-receive siya ng tawag from the Australian Embassy in Singapore. Sabi nung tumawag, you are required, naka-receive din yata siya ng email kasama nun, you are required to attend a personal face-to-face interview with the visa officer, case officer, this day, doon mismo sa Australian Embassy in Singapore. Yun. So, ano ngayon, yung lola mo, kinabahan niya yun. Kasi walang decision eh. Kumbaga, anong kailangan nila, ano yung kulang. Tsaka doon, siya lang ang pinapapunta. Hindi ako ni-require na kasama. Siyempre kasama pa din ako pumunta, no? Hindi naman ako naghihiwalay niyan eh. So, yun. Nung pumunta na siya ngayon, siguro 5 days yata yun before. Tapos ni-schedule. Yun, pumunta na kami ngayon. Ang laki ng Australian Embassy sa Singapore. Tapos doon sa may malapit yata sa Orchard Road. Yan. Doon. So, nung pumunta na kami ngayon, ayun pala, sabi pala dun sa parang email yata or nung tumawag, bring all your documents. Yan, yung original copies or certified copies of your documents. So, inisip namin, gusto nilang makita or i-verify yung mga documents na sinabit namin. Okay. So good ngayon. So good sa embassy yung lolo't lola nyo. Ano ngayon? Nung pumunta kami, syempre hindi ako allowed doon sa pinaka-interview kasi hindi naman ako kasama sa appointment. Doon lang ako naghintay sa labas. Dala ni Mami Bell yung lahat ng mga papers sa school, lahat ng financial statements at mga documents namin, pati yung mga personal niyang mga papel, pati lahat ng mga yung mga employment certificates from before, dala niya lahat yun. So, kulang na lang magdala kami ng cash. So,
Inabot sila ng lampas isang oras sa usap-usap. Sa interview niya, ang tagal. As in, kita ko eh. Parang nilatag pa niya yung mga papel doon sa lamesa, tapos pinadiscuss sa kanya isa-isa. Tapos, after na mga, ano yan, siguro mga 40 minutes, sinabi ko lang, lampas isang oras, no? Kasi yun yung naging total. Pero after mga 30 to 40 minutes, lumabas si Belle, si Mami Belle. Sabi ko, kamusta? Ano ba? Bakit? Sabi nung case officer, visa case officer, hindi siya satisfied, convinced na genuine yung relationship namin ni Mami Belle. Yun. At ang sabi niya, ipoproceed yung papers ni Mami Belle as a student visa holder. Pero kung isasama niya ako, malamang ma-refuse. Yan. Siyempre, lola mo, yak pa yan. Daddy. Ako naman sabi ko, sige, okay lang. Kung ano talaga, gawa din paraan. Sabi niya, ayoko daddy, ayoko. Gusto ko, magkasama tayo. Ganyan. Siyempre, pogi ng lolo mo. Tapos sabi ko ngayon, okay lang. Kasi, baka may iba pa naman paraan. Sabi niya, pero ang sabi nung case officer sa kanya, mag-decide ka within today. Kasi, we'll put your application on hold, pero you'll have to tell us kung i-cancel mo ba yung de facto partner mo na application, or you're gonna still proceed with the risk of getting refused kasi nga dahil sa akin. Kasi sabi nung student visa case officer, immigration officer, hindi siya naniniwala na magkasama kami sa bahay sa Singapore, isang bahay kami nakatira, at hindi siya naniniwala na gano'n na kami katagal na nagsasama as a de facto partner. And kasi sabi niya, malay who knows, maybe you guys are just friends and wanted to go to Australia together, and you're just using this application to go to Australia as friends. Sabi nga nun, hindi siya naniniwala. Walang tiwala. Ang ganda kasi ni Mami Belle, kaya wala talaga silang tiwala sa akin. So yun, umiyak na yung lola nyo, syempre doon sa embassy. Ganun. Sabi ko, it's okay. Kasi syempre practical ako eh. Sabi ko, Mami, i-go mo na yan. I-go mo na yung application mo. I-cancel mo na. Kasi ang isang option nila doon is either put on hold. Yun pala, 3 options. Put on hold now, and then they'll decide within the day, and then or make a decision now, and then make a decision now, and then take the risk of getting both our visa applications refused. And yung third option, put the application on hold and get married. Yun yung third option. So sabi ko sa kanya, no, it's okay. If we're going to get married in the future, like soon, hindi naman natin syempre gusto, ito yung maging reason lang, or main reason nun. Kasi dahil kailangan natin sa visa, magpapakasal tayo. Kasi, what if hindi pa kami ready magpakasal, di ba? Kasi de facto partner is one thing, pero yung pagpapakasal is another. It's like a lifelong commitment talaga yan. Kasi yung de facto partner, although it's recognized by the government or by law as a genuine cohabitating partners, and kumbaga financially pwede kayong magkasama talaga at may right na yung partner mo sa'yo, hindi yan for life, hindi yan set in stone. Kasi hindi naman yan, wala namang contract dyan ng duration like unlike a marriage. Kumbaga valid yan, kumbaga until death do you part. Yun, kumbaga yan, for life. So sabi ko sa kanya, it's alright. We'll take option 1. Proceed with your application, Mami Belle. It's okay. We will try to find a way for me. Yan. Kasi, tapos sabi niya,
ikaw naman, pareho natin gusto to, tapos maiiwan ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay lang yan, huwag ka mag-alala, we'll find a way. Tapos, yun na. Nag-proceed na siya ng application. So, di ba naka 1 month na yung, naka ilang days na ba yan? Naka 1 month na. Naka 1 month na yung application niya. Ang ginawa namin ngayon, kasi before weekend yun eh. So, during that weekend, ang naisip namin gawin, kasi ang dami namin inisip na paraan eh. Pero nakaprocess na uli yung sa kanya. Ang ginawa namin ngayon na naisip namin, ang gagawin na lang namin dalawa is mag-a-apply na rin ako ng student visa para lang makarating kami ng Australia magkasama. So, ayaw namin, ang mahirap kasi pag naiwan ako, nauna siya dito eh, na tipong mamaya, mahirapan siya dito. Tapos, ma-homesick siya, or kasi wala pating, tsaka kahit napaka-safe na Australia, alam namin, iba pa rin pag magkasama kami dalawa kasi babae pa rin si Mami Bel na hindi siya talaga sanay ng mag-isang susugod kasi nung nag-US naman siya dati kasama niya si Sunny, yung ate niya eh. Yung pinsan niya na parang ate niya. So, para sa kanya, sige, pag kahit ma-approve yung visa na yan, hindi pa rin siya 100% sure na tutuloy kung wala ako. Yan. So, ayun na, nakasalang na yung visa application ulit ni Mami Bel. Weekend yun, Friday. Monday, the next Monday after that, kinontak namin ngayon yung school yung pinag-applyan niya ng student visa. Sabi nga namin ngayon, hindi na kami magpo-proceed as de facto partner. Mag-a-apply na lang ako ng sarili kong student visa din. Yan. So, madali na naman kami ngayon. Kumuha rin ako ng language test, kumuha rin ako ng COE, tapos yung financial ko, inayos ko. Talagang agad-agad. Kasi naghahabol kami ng oras eh. Kasi nisip ko baka ma-approve na yung kay Mami Bel, wala pa rin ako ano nangyayari. So, yun. That week. So, Monday yun, di ba? Monday. Wait lang. Masikip. Monday yun. Nag-start na kami ng lahat ng By Thursday that week, ayun pa pala, nagbayad rin kami ng nagbayad din kami ng overseas health cover. Yung requirement yun dito sa student visa. So, by Thursday that week, ready ko na lahat ng ng documents. Hinihintay ko na lang yung COE from school. Kasi bakit pa ang bilis ko makakuha ng language test? Basta mabilis lang din eh. Para hindi ko alam kung may available agad or something. Pero nakakuha agad ako ng language test din. TOEFL yata or something, hindi IELTS. Yan. So, hindi. Paano ba? Hindi ko lang sure yung sa language test, pero within that, or meron ba akong language test na available? Tatanong ko yan kay Mami Bel, babalikan ko kayo dyan. Either nakalimutan ko lang na pareho kami palang kumuha ng language test before, na may naka-ready ako. Basta, tanda ko, by Thursday that week, ready na ako lahat. Ang hinihintay ko na lang is yung Certificate of Employment from school na dumating Tuesday the following week pa. Yan. So, naka-isang linggo na kami. So, Tuesday the following week, ngayon? Ready na kasi nakuha ko na yung COE from school. Yun na lang kailangan ko to apply for the student visa. Nilodge ko na ngayon yung student visa application ko sa embassy. So by Wednesday, nakasalpak na rin yung student visa application ko. So dalawa na kami ngayon ni Mami Bel ang merong application for student visa. Siya na 1 month nang tumatakbo at yung sa akin naman kaka-lodge pa lang. Yan. Grabe yun talaga. It was a race against time. Talagang matinding bakbakan talaga yung ginawa namin ni Mami Bel para maayos yung mga papel na yan. Yun. I think
May. Yeah, May. Yeah. April, May ng 2013. Yan. Doon. Walang may alam na nagpa-process kami niyan. Sa kasama namin sa bahay, walang alam. Actually, yung mga kasama namin sa bahay, pag nakikita kami yung... Kasi may mga kami na may mga housemates. Pag nakikita kami may mga nakalatag na papel, akala nag-a-apply kaming trabaho, naghahanap ng jobs. Yun. Tahimik lang kami kasi gano'n naman kami. Pag may mga plano kaming ganyan, wala kaming sinasabihan. Malalaman na lang nila or ninyo kapag nag-succeed na kami. Kasi pagka hindi, kunwari, hindi ma-approve or walang makakaalam, kami lang. Diba? Ganun dapat. Para walang expectation. Diba? Kayo lang may alam. Pagka hindi natuloy, hindi kayo lang may alam. Pag natuloy naman, hindi okay. Yan. So, you won't believe this, family. Diba, sinubmit ng Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yan. Well, kahit itanong nito kay Mami Bel, kahit i-verify nyo to sa embassy. By Friday, tinawagan ako ng embassy. Yun, tanda ko to kasi akong tinawagan eh. Yan? Nasa work pa ako nun. Naka-receive ako ng tawag from embassy. Nag-verify. Sabi, kasi ganun din yung kukunin ko yung kagayang course kay Mami Bel. Verify na. Ang ginawa ko nun, nag-submit pa ako ng business plan nun. Na ang ko is, after ko makuha matapos yung course, is uwi ako ng Pilipinas kasi magbi-business.